siya ang hinahanap mo, Aislinn, para sa iyong art? Tingnan mo ito. Oo, sige, order mo nga yan. Wait, teka, magkano ba yan? Sinasabing kalahati ng presyo, pero sabi rin na mag-PM para malaman na. Sige, ipian mo nga. Wait, kailangan muna nating umorder bago nila ibigay ang presyo. Sige, order mo na yun. Importante lang sa'yo. Sige, sige. Delivery from Joseph. Yung payment. Hi, Ron. Naabot na ang order. Nascam to. Boss, sa ganitong senaryo, na binanggit noon na scam sina Kyra at si Aislinn. Paano? You might ask? Well, nag-advertise ang nagbebenta ng watercolor paint sa pinababang presyo. Ngunit nabigong nabigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa eksaktong presyo at mga detalye ng produkto. Na magtanong si Aislinn tungkol sa presyo, inuntusan siya ng magbenta ng mag-order bago ibunyag ang mahalagang impormasyon nito. Isang karaniwang taktika ng scam na ginagamit ng mga manluloko. Dumating ang package na may iba o hindi umiiral na item na nag-iiwan sa mamili na nabigo at nag-aaksaya ng kanilang pera. Sa mundo ngayon, laganap ang mga online scam dahil sa kadalian ng paggamit ng mga scammer sa mga internet platforms. Kasama sa mga kalaniwang halimbawa ng online scams na ngayon, ang mga job offer scams, subscription scams, fake investment opportunity, prize or lottery scams, phishing email, impersonation scams, fake charities, at maraming pa. Ngayon, ang tatalakayin naman natin ngayon ay ang Consumer Act. Ang Consumer Act ay isang batas na nagproprotekta sa mga consumer mula sa hindi patas at mapanlinlang mga gawi sa negosyo. Nangangailangan ito ng mga nagbebenta upang magbigay ng malinaw at tumpak na impormasyon tungkol sa kanilang produkto at serbisyo. Kabilang ang kanilang mga presyo at tuntunin ng pagbebenta. Kung ang isang nagbebenta ay hindi nagbibigay ng malinaw na impormasyon, ang isang mamimili ay may karapatang tanggihan ang transaksyon. Halimbawa, kung hindi sinabi sa iyo ng nagbebenta ang presyo ng isang bagay at maghintay hanggang matapos mo itong bilhin para sabihin sa iyo ang presyo, malamang dapat mo tanggihin ang pagbili at iulat ang nagbebenta. Mahalagang turuan ang ating sarili tungkol sa kilos ng mamimili at ating mga karapatan bilang mga mamimili upang maiwasan mabiktima tayo sa mga mapanlinlang mga gawi na ito. Pero bakit dapat sundin ang Consumer Act? Simple lang, ito ay para maiwasan nila ang kahihinatnan at parusa na mangyayari sa iyo kapag lalabag ka sa batas na yun. Nasa huli, nagdudulot lang ng mas maraming problema kaysa sa pagsunod lang sa sinabing act. Mararanasan mo rin ang mga benepisyo kung susundin mo ang act na ito, katulad ng pagpigil sa mga hindi patas na kasanayan, pagtiyak ng kaligtasan ng produkto, pagbuo ng tiwala ng consumer, pagbabawas ng mga legal na panganib, at pagtiyak ng pagmatagalang tagumpay. Ang Consumer Act of the Philippines, partikular ng Artikulo 19, ay nagpapataw ng malubhang parusa para sa mga paglabag sa Artikulo 18. Ang mga nagkasala ay nakaharap sa mga multa mula 1,000 hanggang 10,000 piso, pagkakakulong ng 2 buwan hanggang 1 taon o pareho. Para sa mga naturalized na mamamayan, ang mga parusa ay kinabibilangan ng pagkansela ng kanilang naturalization certificate, pagparehistro sa civil register at deportasyon pagkatapos ng kanilang sentensya. Ang mga direktor o opisyal ng korporasyon na sadyang pinahihintulutan ang mga paglabag ay nakaharap sa parehong mga parusa gaya ng korporasyon. Ang mga dayuhang negosyong lumalabang sa batas ay bawiin ang kanilang mga lisensya. Ang pagsunod sa Consumer Act ay mahalaga para sa lahat ng kalahok sa marketplace dahil ang mga kahihinatnan ng hindi pagsunod ay maaaring malubhang
makaepekto sa mga buhay at negosyo. Sa huli, tatalakayin natin ang ating mga karapatan bilang mga mamimili gamit ang nauna na senaryo. Una, ang karapatan sa tamang impormasyon. Nang makita ni Kyra ang isang ad sa Facebook para sa watercolor paints na ibinibenta sa kalahating presyo, nagtanong si Aislinn tungkol sa presyo. Pero nakatanggap siya ng hindi malinaw na sagot at sinabihan siyang umorder muna. Ipinapakita nito ang ating karapatan na makakuha ng malinaw at tapat na impormasyon tungkol sa produkto at presyo. Pangalawa, ang karapatan sa makatarungang pagtrato. Matapos umorder, natuklasan ni Aislinn na ang package ay hindi naglalaman ng watercolor paints, kundi ibang bagay. Dapat tiyakin ng mga nagbebenta na ibibigay, pinangako at iwasan ang mga mali na gawain. Ang pagkukulang na ito ay paglabag sa karapatan sa makatarungang pagtrato. Panghuli, ang karapatan na humiling ng refund o palitan. Dahil nakuha ni Aislinn ang maling item, maaari siyang humiling ng refund o palitan. Dapat igalang ng mga nagbebenta ang mga ganitong kahilingan kung ang produkto ay depektibo o hindi ayon sa inilarawan. Sa kabuuan, ang mga nagbebenta ay dapat magbigay ng tama at malinaw na impormasyon, tratuhin ang mga mamimili ng maayos at igalang ang mga kahilingan para sa refund. At maging maingat para maprotektahan ang iyong sarili mula sa scam. Ito po ang RT3 English Joke. Maraming salamat sa inyong pagkikinig.